Mga kabayan, matapos ang sunod-sunod na pagre-resign ng mga komisyoner at opisyal ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, naniniwala ang ilang mambabatas na wala na talagang patutunguhan ang nasabing ahensya, kundi ang tuluyan na itong malusaw. Naniniwala rin na ilang grupo at mga mambabatas na sa umpisa pa lamang ay wala ng kredibilidad o hindi nakapanipaniwala ang ICI na itinatag mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon naman sa komento ng netizen at ilang eksperto, alam at kilala na ng mga commissioner ng ICI ang utak at mga mastermind sa controversial na flood control project. Pero ang problema, wala sila kakayahan na ibunyag ito dahil siguradong may paglalagyan sila. Kaya mas minamabuti na lamang nilang mag-resign kaysa sa mamiligro pa ang kanilang buhay at pamilya. Matatandaan na ilang mambabatas na rin ang naglalakas loob na bumabanat at tumutuligsa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kay Martin Romualdez, pero hanggang dun lang ang kanilang nagagawa at walang sino man ang makapagpataw ng kaukulang parusa. Ayon kay Active Church Party List Representative Antonio Tinio, kung may dapat maragot sa maanumalyang flood control project ay walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. mismo. Ayon pa sa kanya, budol ang pangako ni PBBM na may maipapakulong silang big fish bago magpasko. Well, ang mga big fish, unang-una na may pananagutan ng presidente mismo. Ang kanyang mga pinakamalapit na cabinet officials. Tapos, of course, yung mga leaders ng House and Senate. Ngunit, nakita natin, tila nabudol lang tayo ng Pangulo na nangako na by December 15 may mga makukulong na malaking isda. Wala tayong nakita so far. Samantala, malaking panghihinayang naman ni Congressman Libiste matapos masawi si dating DPWH sa Yusek Cabral dahil ang ICI na mismo ang nagsabi sa kanya na si Cabral ang may mas pinakamaraming alam sa budget insertion kung saan ay dawit ang mga matataas na opisyal ng gobyerno maging ang mastermind. Pero sa kabila nito, hindi pinayagan si Cabral na maging state witness ng ICI hanggang sa tuluyan na itong naglaho kasabay na mga nalalaman nito na sana'y magiging daan para mabunyag ang mga mastermind sa maanumalyang flood control project. Nanginginayang ako na hindi siya ang ginawang state witness dahil ang ICI mismo ang nagsabi sa akin nung bumisita ako noong November 18, si Yusek Cabral ang may pinakamaraming alam tungkol sa mga proyekto sa buong DPWH. Yung mga site inspection ay hindi magbibigay ng impormasyon tungkol sa sino ang nagpapondo ng mga proyekto. Yung files sa Office of Planning sa Central Office ng DPWH ang may ganitong impormasyon. Alam naman po natin lahat na hindi lang mga kontraktor ang dapat managot, kung hindi din po ang mga politiko na sa likod nila na nag-insert ng mga proyektong ito sa budget, at yun po yung hawak ni Yusek Cabral. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Sa gitna ng investigasyon sa flood control scandal, isang miyembro na lang ng Independent Commission for Infrastructure ang natira. Kasunod yan ang pagbibitiw ni Rogelio Singson at Rosana Fajardo bilang mga commissioner. Tingin tuloy ng ilang mambabatas, tila naghihingalo na ang ICI. Giit ng Makabayan Block ng Kamara, wala na itong pag-asa. Bukod sa nagbitiw ang mga miyembro nito, wala raw transparency at questionable pa ang kredibilidad. Binuulang daw ito para pagmukaing seryoso si Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang katiwalian sa gobyerno. Idineklara naman ni House Senior Deputy Minority Leader Egay Erice na effectively dead na ang ICI. Ang sigurado raw may mali sa ICI dahil sa pagbibitiw ng mga miyembro nito. Tanong ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, bakit imbes na ulo ng mga korap, resignations ang binibigay ng ICI? Bibingo na raw ang komisyon dahil 2 sa 3 miyembro nito ang nagbitiw na. Tanong naman ni ML Party List Representative Leila De Lima, paano magagampanan ng ICI ang tungkulin nito kung iisang miyembro na lang ang naiwan sa komisyon? Dahil daw hindi rin na-certify as urgent ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption, nakapagdududa raw ang sinseridad ng administrasyon.
Kaya sabi ni De Lima, hindi nakapagtataka na walang napakulong na kahit isang big fish sa flood control scandal. Sabi rin ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, budol ang pangakong yan. Well, ang mga big fish, unang-una na may pananagutan ng presidente mismo. Ang kanyang mga pinakamalapit na cabinet officials. Tapos, of course, yung mga leaders ng House and Senate. Ngunit nakita natin tila nabudol lang tayo ng Pangulo na nangako na by December 15 may mga makukulong na malaking isda. Wala tayong nakita so far. Umalma naman ang Malacanang sa mga nagsasabing wala pa ring nahuhuling malaking isda. Ayon kay Acting PCO Secretary Dave Gomez, may ilan ang itinuturing na bagong Napoles ang mag-asawang Sara at Curly Discaya. Pareho raw nagpasko ang mga ito nang nakakulong. Dagdag pa ni Gomez, asahang mas marami pang makukulong pagpasok ng bagong taon. Nalungkot po ako, hindi dahil lamang ito'y isang individual na may pamilya, kung hindi din dahil maraming importanteng impormasyon alam niya. At at least yung kanyang files ay nandyan pa at sana pwedeng isapubliko ito para malaman ng taong bayan sino talaga ang nagpapondo ng mga proyekto sa DPWH budget. Opo. Kailan po kayo huling nagkausap ni Yusek Cabral, Congressman? Actually, matagal na po dahil hindi na din siya pupunta sa mga hearings sa Kongreso. Pero ang files na ibinigay niya nung September 4 ay nasa akin. At para maintindihan ko yung files na ibinigay niya sa akin, may isang taong malapit sa kanya na nagbibigay din sa akin ng impormasyon mula sa kanya. At nanghihinayang din ako dahil pagkatapos ng Pasko, actually, dapat magkita kami para may iba pang mga files daw at iba pang impormasyon na sinabi niya nais niyang ibahagi sa akin dahil I think si Yusek Cabral ay talagang willing na mag-cooperate sa mga investigasyon tungkol sa flood control projects. At for whatever reason, she was not happy with how the investigations were going. And if I may just say, nanginginayang ako na hindi siya ang ginawang state witness dahil ang ICI mismo ang nagsabi sa akin nung bumisita ako nung November 18, si Yusek Cabral ang may pinakamaraming alam tungkol sa mga proyekto sa buong DPWH. Aha. So ang sinasabi po ninyo, may i-correct niyo po ako kung mali, na maling tao ang ginawang state witness? Hindi ko naman po sinasabing hindi dapat ginawang state witness yung mga witness ngayon. Pero I think it's opportunity na hindi din siya ginawang state witness dahil yung mga site inspection ay hindi magbibigay ng impormasyon tungkol sa sino ang nagpapondo ng mga proyekto. Yung files sa Office of Planning sa Central Office ng DPWH ang may ganitong impormasyon. Alam naman po natin lahat na hindi lang mga kontraktor ang dapat managot, kung hindi din po ang mga politiko na sa likod nila na nag-insert ng mga proyektong ito sa budget. At yun po yung hawak ni Yusek Cabral. Did you officially tell the ICI na gawin pong o i-consider na state witness si Yusek Cabral? Opo, nung nandun ako sa kanilang opisina, sinabi pa nga din nila na oo, siya nga ay mas marami pang alam kaysa kay Bernardo at baka kahit kay Bonoan. Dahil kilala din siyang very matalino, edukado, may mga PhD at yung mga data niya, lahat nakasulat. Kaya ang daming may itutulong niya sana sa investigasyon. Opo. At ay parang call to action na rin sa gobyerno dahil ngayon may mga tao pa na galing sa kanyang opisina o galing sa DPWH na marami ding alam na sana protektahan natin
At kung gusto natin malaman ng katotohanan, dapat natin protektahan lahat ng mga witness mula sa DPWH. Can you specifically mention names po? Yung file na binigay niya sa akin ay may column ng mga nag-encode ng bawat line item. Kaya ang kanyang staff kasama yung mga pangalan na mga encoders ay pwedeng protektahan ng estado. Yung isa din sa kanyang opisina na nag-set ng aming meeting ay sa aking pagkakaalam, nandun pa si then Director Alex Bote ng Planning Services ng DPWH.